Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Sumasa inyo na naman ang ating Jesus is Forever, ang segment ng Is Not Sa Way Facebook page at YouTube channel. Sumainyo nawa ang biyaya ng at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon sa Kristo. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Yan. Okay. Welcome sa ating Is Not Sa Way Facebook page. Ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo. At sana samahan niyo ako sa ating broadcast ngayong araw na ito, mga kaibigan. Ngayon ay araw ng Lunes. At ang ating programang ito ay napapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, ang Jesus is Forever. Ang ibang segment natin sa ating Is Not Sa Way Facebook page at YouTube channel ay ang The Last Hour. Ito ay yung napapanood tuwing Martes alas 8 ng gabi. At yung ating study on prophetic book, tayo na sa Book of Revelation, chapter 11. 11 pa rin nga pala. At tayo ay yung napapanood mula alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi tuwing Huwebes, Thursday. And Sunday, siyempre yung ating study on the Epistle of Paul to the Romans. Kaya mga kaibigan, dito sa ating Facebook page, ang Is Not Sa Way, ay naghahatid sa inyo ng mga bagay na makabuluhan sa ating buhay espiritual. Ganun din sa ating physical na buhay, sapagkat kinakailangan nating maging balanse ang ating buhay. Sapagkat hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya hindi naman pwedeng sa tinapay lang tayo, sa salita lang tayo nabubuhay, at kailangan din natin kumain para sa ating physical na buhay. So, balanse ng mga kaibigan. Kaya itong ating programa ay naghahatid siya ng balansing pagkain. Pagkain ng salita ng Diyos, ito'y kailangan ng ating espiritual na buhay. At siya napapag-aralan natin tuwing linggo. Chapter 8 ng Romans is Life in the Spirit. At ngayon ay tayo dito sa ating Jesus is Forever. Ang ating topic dito ay tungkol lahat kay Jesus Christ. It's all about Jesus Christ, mga kaibigan. It's all about Jesus Christ. At yung ibang doctrine ay mapag-aralan din natin dito. So sama-sama dito, doctrinal and prophetical, dito sa ating Jesus is forever, sapagkat He is the same yesterday, today, and forever, according to Hebrews chapter 13, verse 8, mga kaibigan. Ayan. Natuto nga pala ako nung nakaraan nating broadcast. So, ang ating pagsasalita dapat dahan-dahan lang. Ayan. Para hindi magkabulol-bulol. Okay. Okay, ang ating verse ngayon na ating tatalakayan ay ang Luke chapter 2 verse 11. Dalang ating topic ay Jesus the Savior. Sabi dito ni Luke, may sulat nito, na the Gospel of Luke, verse 11, Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. So, ang sabi dito ni Luke, si Luke ay isang doktor na sumulat ng Gospel of Luke, mga kaibigan. At ang Gospel of Luke nga pala, and this is the Gospel for the humanity of Jesus Christ. Kasi Matthew, we say for the kingship of Jesus Christ, is the king. Mark is for a servant, for servanthood, because Jesus Christ is a servant. And John is the deity of Jesus Christ, because Jesus Christ is God. Itong Luke is Jesus Christ is man, the humanity of Jesus Christ. Well, anyway,
Ang sabi niya dito, today in the town of David, the Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ano bang ibig sabihin ng Savior, mga kaibigan? So, let's define Savior. Ano ba ang Savior? Ha? Savior is a person who saves, rescue someone from danger, harm, or destruction. Meaning, ang Savior ay nagliligtas sa mga nasa delikadong kapahamakan, sa harm and destruction. Simply, Savior means someone who saves someone. So, ang Savior, ang ibig sabihin nito, isang tao nagligtas sa kanyang kapwa-tao. Kaya mga kaibigan, kung tayo nanonood ng pelikula, yan, ako mahilig din manood ng pelikula nung araw. Kaya lang, laging busy na ako sa ministry, so sa TV na lang nakapanood. Pag nanonood ako ng pelikula, ang hinahanap, ang sinusundan ko anong gagawin ng bida. Halimbawa, ang pelikula ay, mayroong nakidnap, ransom. So ngayon, ang tinitingnan ko dyan yung bida, yung magliligtas. At pag nailigtas na, siyempre palakpakan because he's the hero. Halimbawa, mga tulad naman ng mga lindol, yung mga rescuer, yung mga nagtatabunan, ay nire-rescue nila. So sila nagligtas ng nasa kapahamakan. So palakpakan na naman ng tao, mga kaibigan. So yun ang rescue. Or someone, yung sa stage na halimbawa, marami tayo napapanood ng pelikula na ang bida ang ating pinapanood. At pag ang bida ay nakuha na, ang subject, pinapadakpakan. Pero in the Bible, mayroon isang Savior na hindi pinapadakpakan, mga kaibigan. Jesus Christ is born Savior. Mga kaibigan, so, kapag sa Biblia ang pinag-uusapan, ang tagapagligtas ay hindi organization, hindi isang tao na kilala o makapangyarihan, sapagkat ang Savior in the Bible is born. Ipinanganak ang Savior. Speaking of the Savior in the Bible, wala ibang Savior kundi yung ipinanganak. So si Jesus Christ lamang ang ipinanganak to save the world. Yan, napakabigat ng nasa balikat ni Jesus Christ. Isinilang siya upang iligtas niya ang sanlibutan. He is a Savior. So, sa madaling salita, kapag ang Biblia ang pinag-usapan tungkol sa tagapagligtas, ang tagapagligtas ay ipinanganak, isinilang. So it was prophesied from Genesis to Revelation, yan, that the Savior is Jesus Christ, no other than Jesus Christ. Kaya siya ang bida sa Biblia. At siyempre sa Biblia ay meron din kontrabida. Si Satan ay hindi ipinanganak. Satan is a created angel. God created Satan to be His messenger. Pero nagrebelde siya at gusto rin na maging Diyos. Kaya yung prophecy sa Genesis 3:15, magiging kaaway ng anak ng Diyos ang anghel na nagrebelde na gustong maging Diyos. Kaya siya ay naging Diyos ng sanlibutan dahil sa kasalanan ni Adan. At dahil sa kasalanan ni Adan, isinilang ang tagapagligtas. So mga kaibigan, yan, ito problema pa natin. Yan, habang tayo nagsasalita ay kung ano-anong hangin lumalabas sa aking dibdib, yung aking GERD. Well, anyway, I'm praying for this. So, sana alisin na ng Panginoon para maganda ang ating magsasalita. Well, anyway, ang mahalaga, I can communicate with you. Ang mahalaga sa communication, nagkakaintindihan tayo. Na sinasabi ng Biblia, ang Savior ay ipinanganak. The Savior is born. Kaya malapit na ang Pasko, magdiriwang matao, pagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus Christ. Yan. Kahit hindi December 25 ang kanyang kapanganakan, ang mahalaga, ipagdiriwang natin na si Jesus Christ ay naging tao upang iligtas ang daigdig. He was born to serve the world, to save the world. So, He is the Savior. Walang ibang Savior
Hindi organization, hindi isang tao, kundi tao ang tagapagligtas. Yung ipinanganak na tagapagligtas, hindi yung hindi yung hindi anghel ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas sapagkat nasusulat sa Bible, mga kaibigan. It is written in the Bible. Ha? So, pag tinignan natin yung mga scripture, napakaraming scripture na pwede nating tingnan. Kung titingnan nyo sa inyong concordance, yung inyong mga Bible, meron yung concordance, mga kaibigan, na referring to Jesus Christ as a Savior. So, basahin ko lang sa inyo ilang bahagi, tulad sa John chapter 4, verse 42. They said to the woman, ito yung Samaritan woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Kasi itong kwento na to, the Samaritan woman sa Jacob's Well, na nakatagpo ni Jesus Christ. At nung makilala ng Samaritan woman, si Jesus Christ, bumalik siya sa kanilang village at sinabi niya, "Nakita ko na ang Misaya." So, ngayon yung mga tao sa village ay lumabas at pinuntahan nga si Jesus Christ. So, napakinggan nila ang pangalan ni Jesus Christ at sila mismo ang nagsabi. Yung mga tao sa village, ang Samaritan woman, ay nagsabi na, "We know that this man," sabi niya, "Now we have heard for ourselves, and we know that this man is really the Savior of the world." So, napatunayan ng mga tao noon na si Jesus Christ ang Savior of the world. Kaya yung mga kakakilala kay Jesus Christ ng personal ang nagpagsasabi na Jesus Christ is the Savior, no other than. So ayan mga kaibigan, na marami pang bahagi sa Biblia ang mga pagsasabi ng mga tao nakatanggap kay Jesus. Kaya katulad ko, kaya sinasabi ko, Jesus is the Christ. Kasi dati, ako'y naniniwala sa maraming padrino. Kasi ipinanganak sa pamilyang Katoliko, maraming ninong, madaming padrino. Pero nung born again ako, hindi ko na kailangan ang padrino sapagkat makakadiretso pala ako sa Diyos kung tatanggapin ko si Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At sa pamagitan ni Jesus Christ, magkakaroon ng reconciliation ang makasalanan at ang banal na Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, He is the Christ. Saka natin, itatalakayan din natin yun, the Christ. So, He is the Savior. Ipinanganak ang tagapagligtas ng daigdig. Kaya nga sabi ni John the Baptist doon, nung makita niya naglalakad after the baptism ni Jesus Christ, naglalakad si Jesus Christ, nakita niya uli, the Lamb of God who saves the Lord of, who will take away the sins of the world. Ano talaga. So mga kaibigan, no other Savior except the one born a Savior. He is born a Savior. Pinanganak si Jesus para maging Savior. So, sinabi din ni Paul naman sa Timothy, chapter 1, verse 10, sapagkat ito si Timothy, si Paul mga kaibigan, ito hindi rin naniniwala kay Jesus Christ. Si Paul ay persecutor. He was a Pharisee, a Sadducee, a Roman citizen. So, si Paul nga ay napag-aralan natin yung kung bakit si Jesus Christ tinawag na Nazaren. Sapagkat nung papunta si Paul sa Damascus at hulihin ni Paul yung mga believer ni Jesus Christ, yung follower of the way, ay kinatagpo siya ng Panginoon. Tinamaan siya ng sikat na maliwanag at sinalaglag sa kapayo at napangiyan yung boses ni Jesus Christ. Sabi niya, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Sabi ni Paul, "Who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting." Tapos sinabi niya ni Jesus Christ, pumunta ka, go to the house of Judas, si Diyos nga ba, sa magkakamali ako. Tingnan ko mga kaibigan, ayoko magkamali. Ayoko lang. So ito sa Acts chapter 9. Ayoko magkamali at magkamali ang inyong panginig mga kaibigan, ay magkakamali tayo. Sa Acts chapter 9, yung pagtagtagpo ni Jesus Christ at ni Paul. Okay? Na kung saan sinabi ni Paul na Jesus is the Christ. Ang sabi niya dito, na pagtagpo niya, go to the house of hanapin ko.
Tama. Tama. Judas nga pala. Ah, so Acts chapter 9 verse 11. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquired at the house of Judas for one called Saul of Tarsus. Behold, he is praying. Yan. Inutusan niya doon si Ananias kasi. Kasi si Paul ay pinapunta niya si Jesus Christ, pinapunta niya si Paul sa bahay ni Judas sa Straight Street. Ayan, mga kaibigan. Pagkatapos, na may panalangin ni Ananias si Paul, may panalangin niya at kumain, ay kaagad-agad nangaral si Paul na sinabi niya, Jesus is the Christ. Ayan. Ako naman, siyempre, alam natin na sa kwento ng bata pa na Jesus was, si Jesus Christ ay ang dahilan ng Pasko, namamasko tayo. Pero nung makakilala ko sa Panginoon, matanggap ko siya bilang Panginoon ko noong 1982. So napatunayan ko sa sarili ko na Jesus is the Christ. He is the Savior, hindi a Savior. He is born the Savior. Kaya ito po nag-uusapan natin, mga kaibigan. Jesus, so sabi ni Paul dito sa 1 Timothy chapter 1 verse, alam mo, maraming verse talaga na pwede akong pakita sa inyo. Kasi kung kukunin natin mga verses tungkol sa kay Jesus Christ as a Savior, madaming verse siya. Pumili lang ako ng ilang verse. Ito, 2 Timothy chapter 1 verse 10. Ito sabi ni Paul dito, no? Sabi ni Paul. Kasi maganda pakinggan yung sinasabi ng mga nakakilala kay Jesus Christ, katulad ni Paul. That is, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. So, yan mga kaibigan. Jesus Christ is born Savior. Kaya itong ating, dahil si Jesus Christ is from the beginning. So, sabi nga sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, Jesus Christ came from the beginning. Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao, at pagkatapos ngayon, siya ay nagbalik sa pagka-Diyos. Sapagkat siya ay nasa sa kanan ng kanyang Ama as God. Hindi na siya tao. Noon bumabasa sa lupa, siya ay tao upang iligtas ang tao sa kasalanan. Sapagkat ang tao hindi makakapagdating ang tao hindi maliligtas sa pamagitan ng kanilang sariling kapamaraanan. Kung natatandaan nyo, yung Tower of Babel na ginawa ni Nimrod, nagkaisa sila, naggumawa ng tore, pakit sa langit, pero ginulo sila ng Diyos. Kaya yung salita nila ay hindi na nagkakaintindihan, kaya nagkaroon tayo maraming salita, maraming dialect. Sapagkat yung ginagawa nilang gawa ng tao, makapunta sa langit, ay hindi pwedeng mangyari. Because ang God mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo magkaroon ng muling relasyon sa Kanya. At yan sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, bakit kailangan magkaroon ng Savior? Why do we need a Savior? Alam nyo, nagkasala si Adan, at dahil sa kasalanan ng Adan, lahat tayo naging makasalanan. So, maliwanag dyan, sinasabi ni Paul. Alam mo si Paul, ang dami sinulat, no? Ang lalim ng relasyon niya kay Jesus Christ. Sinulat niya sa Romans chapter 5, verse 19. At marami pang bahagi sa Bible, ito lang pinapakita ko sa inyo. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, many will become made righteous. So, ang original sin, mga kaibigan, ay disobedience pala. Yung original sin. Napapakinggan natin, ano bang original sin? Kung ano-ano napapakinggan natin. The original sin is disobedience. Kasi sabi ng Diyos kay Adan, okay, ikaw mamahala dito sa Garden of Eden, ang lahat na puno dito na magbubunga ay pwede mong kainin maliban lamang doon sa bunga ng puno ng tree of the knowledge of good and evil. Ay, isang araw, nakita ng Diyos si Adan na nag-iisa. Ang sabi ng Diyos, it's not good for a man to be alone. So, kinuha ng Diyos sa tadyang ni Adan, si Eva, at si Eva na ding dahilan ng pagkakasala ni Adan.
Natukso ni Satanas si Eva, ipinakain kay Adan, ang ipinagbabawal. Si Adan naman pinagutusan ng Diyos na huwag mo kakainin yan eh. So, ang ginawa ni Adan, nakikita na nga ni Adan, tinutokso ng Diablo si Eva, hindi niya sinaway. Hinayaan niya. Tapos, kinain din niya. So, siya ang nagkasala. So, sa kasalanan ni Adan, ang lahat ng tao naging makasalanan. Kaya ako, nung ako isinilang, ako makasalanan. Sabi sinasabi ni David, sinasabi ni James, na ipinaglilihi pa lang tayo ng ating mga magulang, makasalanan na tayo. Okay. So, ito epekto ng abuso ko sa aking katawan ng araw. Masyadong abuso sa katawan eh. Sapol nung ako mag-aral sa bayan, nung sa bukid, ako masunuri sa aking magulang, pero manirahan sa bayan ay sinuway ko na ang magulang, puro puyat dito hanggang sa tumanda, ay puro puyat at puro bisyo. Yan, ang katawan ko, katakot-takot na naging sakit. Ito ay consequences na aking ginawa. Dahil yung ating katawan ay deteriorating, lalo na ako, matanda na ako. So, nag-umpisa when I became, nung 2003, lumabas na aking mga sakit. Nakita na yung aking diabetes noong 2003. 2013, na-bypass na ako. So, yun ay epekto yung ginawa ko sa aking katawan. Although God is the healer. Pero this is the consequences. Pinapakita lang na our body is deteriorating. Kaya ito nakapapansin nyo, deteriorating ang aking katawan. Pero hindi ako malungkot. Because I know to be absent from the body is to be present with the Lord. At it is appointed to man to die once, for a man to die once and in judgment. Yan. Kung dumating ang rapture, hindi mas maganda, hindi na ako mamamatay. Hindi na wala na malulungkot. Okay, so, ito sinasabi, the original sin is disobedience. So, lahat tayo mga ibigan ay disobedience sa parents natin. Lalo na ngayon, sa panahong ito, ang mga bata ay still disobedient, mga magulang, kasi binana natin kay Adan ang pagiging disobedient. Tapos, binigyan pa ng pride ni Satanas si Adan. Pride. Hindi siya nagsisi. So, ang tao, ang unang kasalanan ay disobedience din, full of pride. Ang sabi ng Diyos si Adan, bumaba ang Diyos sa aga. Alam naman ang Diyos yun. Alam niya yun, because God is all-knowing. Adam, where are you? Andito po sa likod ng puno. Bakit? Kasi yung babae binigay niyo sa akin, yung problema. Sinisini Adan ang Diyos. Nagkaroon na ng pride. Bakit? Kasi yung ahas. So kaya mga ibigan, hindi na natin kinakailangan gawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan lalabas sa ating katawan because tayo makasalanan. Yan. Kaya we need a Savior. We are born sinners because of Adam. Yan ang kasalanan natin. Kaya, sino mga pagliligtas kung walang Savior? Yan ang ginawa ng Diyos. Alam ng Diyos from the very beginning, magkakasalan tao. Kaya meron siyang inihandang solusyon. At ang solusyon ay si Jesus Christ. Jesus Christ is the Savior. Walang iba. Kaya kung titingnan nyo sa concordance ng mga Bible ninyo, kung kayo marunong tumingin sa concordance, makita nyo dyan, walang Savior, walang ibang Savior, kundi si Jesus Christ. He is the only one. Yan. He alone is the Savior. Salvation is in Jesus' name lang. Kaya mga ibigan, we need a Savior. Yan. Ang tanong panahong yon, magmula kay Adan hanggang kay Moses, paano malalaman tama kasalanan? Pagmula kay Adan hanggang kay Moses, ay namamatay ang mga tao. Pero alam na nila mabuting masama. Meron silang konsensya. Pero hindi nga lang nila ma-identify kung ano kasalanan nila. Pero meron silang konsensya, alam nila nagkakamali sila. Pero dumating si Moses, mga kaibigan, ibinigay ng Diyos ang law. Yan. Sabagat bago dumating si Moses, pumili na ang Diyos ng kanyang bayan. Pinili na ng Diyos ang Israel para kanyang maging bayan na nagmula kay Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham at sinabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magkakaroon maraming inapo at sila ay magiging alipin ng 400 years sa Egypt at doon panahon yan, sinilang si Moses sa Egypt at si Moses ang naging tagapagligtas. Yan.
Si Moses naging tagapagligtas ng Israel sa pagiging alipin ng Egypt. Si Moses tagapagligtas. Pero ang iniligtas lamang ni Moses sa kanila ay yung pagiging alipin sa Egypt. Pero hindi yung kanilang kasalanan. Ha? Kaya, si Moses ang bida. Yung Red Sea nahati pa. At doon sila dumaan. Ngayon, pagkatapos sinabi ng Diyos kay Moses, umakyat ka sa bundok at ibibigay ko sa iyo ang law. No, doon binigay ng Diyos kay Moses ang law, naalaman nila kung anong kasalanan. So, na-identified na ang kasalanan nilang ginagawa. At ibinigay ng Diyos ang law sa Israel upang malaman nila ang kanilang ginagawang kasalanan. So, kung ang iyong kasalanan ay nakiapid ka sa babae, sumiping ka sa hindi mo asawa, ang tawag ay adultery. Nung patay ni Cain, si Abel, hindi pa murder. Walang tinatawag ko yung murder, basta pinatay. Pero pagdating ng law ni Moses, thou shalt not kill, thou shalt not murder. So, identified nga yung kasalanan. At wala namang venial or mortal sin because sin is sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, lahat ng tao ay nagkasala. At ngayon, alam na ng tao kung anong kanyang kasalanan sapagkat mayroong batas. Noong panahon ni Adan hanggang kay Moses, hindi alam kung anong kasalanan, pero namamatay sila. Nandiyan yung mga pangangaral ng mga propeta. Na pinapahayag ng mga propeta na darating ang Messiah, na si Jesus Christ. Kaya ang mga naniwala, nag-antay kay Jesus Christ, yung mga naligtas doon. Okay, mapapag-aralan din natin yan, mga bagay na yan. So ngayon, dahil sa kautusan, ang lahat ay naalala mo kung anong kasalanan. Nagsinungaling ka, sabi, do not lie. Nagnakaw ka, do not steal. Naghangad ka, do not commit. So alam ng lahat ay identified ng mga kasalanan. Plus meron pa 613 law na yung 613 is yun ay mga dietary law, civil law, criminal law, marami pa. Kumain ka ng galunggong, kasalanan yun kasi walang kaliskis yun. Kumain ka ng baboy, bawal yun kasi hindi, yung bibig doon, hindi siya ngumungaya katulad ng kambing, ng baka. So, maraming kasalanan. Kung ang susundin na yung dietary law, tapos, kumain ka ng hamburger, mayroong gatas, mayroong cheese. Bawal pagsama yung gatas sa kalaman, yung karne. Kasalanan yon. So ngayon, maraming kasalanan na na-identified. Pero ginagawa pa rin natin. So ibang istorya na yan, ibang study yan, bakit tayo gumagawa ng mga kasalanan na hindi na tayo nagkakasala. Pero under the law, nalalaman ng tao yan kung anong kasalanan niya. Kaya, bakit kinakailangan magkaroon ng kaligtas? Bakit kinakailangan maligtas? Sapagkat nasusulat na, it is written, there is no one righteous, not even one. Walang matuwid kahit isa. Sa Romans chapter 3 verse 10, there's no one righteous, not everyone. There's no one who understand, no one who seeks God. And Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan mga ibigan, fall short of the glory of God. Hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yes? Lahat tayo may relihiyon. Ano ba panuntunan ng relihiyon? Yung mga relihiyon mo, nakaabot sa pamantayan ng Diyos? Hindi. Nasunod mo ang 10 Commandments? Hindi rin Nasunod mo ba yung mga pinagbabawal na pagkain? Hindi rin Nasunod mo ba yung mga bagay, mga maraming yung 613 ordinances? Nasunod mo ba yon? Ikaw hindi mo sunod yun. Wala. Makasalanan talaga tayo. So, we need a Savior. Kung alam natin na tayo ay nagkakasala, we need a Savior. Yung kautosan natin binigay ng Diyos kay Moses, upang malaman ng Israel, o malaman din natin na tayo nagkakasala. Kung tayo nagkakasala, kung tayong kasala, kailangan natin yon ang tagapagligtas. Kailangan natin ng abogado para ipagtanggol tayo sa hukuman ng Diyos. Yan. Kung ikay nagkasala sa batas ng lupa, the law of the land, halimbawa, katulad ko, halimbawa, nagmamaneho ako, nakabangga ako, magkakaroon ng kaso. Ngayon, kailangan ko kung abogado upang ipagtanggol ako sa hukuman. Yan. So, kung magaling abogado ko,
pwedeng manalo. Pero problema dito sa ating bansa, injustice. Ayan, pag-aaralan din natin yan, injustice. Marami tayong tatakayan dito. Guys, because Jesus Christ is a judge. So, kailangan natin ang tagapagligtas dahil tayo makasalanan. Sino ang tagapagligtas? Wala ibang kundi si Jesus Christ. Kaya yung mga ibigan, walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus Christ. Siya lamang ang tagapagligtas. Kaya sila lamang ating kailangan at wala nang iba pagdating sa kaligtasan. So pag-aaralan din natin yan. Yung salvation, salitang salvation. Ngayon, ang ating pinapag-aralan ngayon, Jesus Christ is the Savior. Ito ang ating topic ngayon. So kailangan natin Savior. Sino ang Savior? Si Jesus Christ. So sa ganoon natin pag-aralan, yung doctrine of salvation. Sino ang tagapagligtas na kailangan? Si Jesus Christ. Yan. Ano kailangan mo para maligtas? Pananampalataya kay Jesus Christ. You must believe in Jesus Christ to be saved. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun. So, ang kabayaran ng ating kasalanan ay eternal separation from God. So, isinilang tayo na dahil sa kay Adan, na minana natin kasi you are separated from God. Ang ibig sabihin kasi ng kamatayan sa Hebrew is separation. Talaga naman akin itong ilong. Sorry Talagang ito yung epekto ng aking mga maling ginawa. Ito yung epekto ng sakit ko. Kasi maling ginawa ko nung araw So isipin nyo, magmula bata hanggang sa ako'y 32 years old. Grabe ang bisyo ko. Pero lumabas itong mga bagay nito mula lang noong 2003 nang lumabas yung diabetes. So, yan. Buo nga yan ang mali kong ginawa. Pero yung salvation ko, yung aking buhay na walang hanggan ay hindi na mapapahuwalay kay Jesus Christ. Kasi, yan. The gift of God is eternal life in Christ Jesus. Si Jesus Christ, ang ating Savior, at dahil sa Kanya, hindi na tayo mapapahiwalay sa Diyos. Kaya subaybayan niyo ako sa aking pagtuturo ng Epistle to the Romans para makita natin yun, yung relationship natin sa God, na hindi na tayo mapapahiwalay. Eternal relationship with God. So mga kaibigan, kailangan natin ang Savior. At wala ibang Savior kundi si Jesus Christ. Meron pa bang kilalang Savior? Wala. Marami na nagtayo ng mga relihiyon, mga kilalang relihiyon na sinasabi na sila ang maliligtas. Pero namatay na yung kanilang mga leader na nagtayo ng relihiyon nila, pero naligtas pa sila. Maliligtas pa rin ba sila? At ngayon, ang tanong, nabuhay na ba uli yung leader nila? Wala. Sino-sino man na magtayo ng mga relihiyon na yan? Alam niya siguro sa atin sa Pilipinas, nagtayo na isang malaking relihiyon ngayon, si Felix Manalo. Ang sabi niya, maliligtas kayo pagka sumapi. Ano ba yun? Sumanib. Ngayon, ang tanong, marami akong nakausap din, marami pati yung kamag-anak na nasa INC. Ang tanong ko kailan kayo maliligtas, hindi namin alam. Basta kami maliligtas kasi kaanib kami. Yan ang problema. Dahil kaanib sila. At yung iba naman, nandiyan yung mga sina Russell White, sina Joseph Smith, nakamatay na. Nabuhay ba uli? Hindi pa. Kaya ngayon, ang aking Savior ay nabuhay na muli. Si Jesus Christ ay namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya nabuhay na muli. Kaya ang aking Diyos na tagapagligtas ay buhay. Sapagkat ang ibig sabihin ng pangalang Jesus Christ, ibig sabihin ng pangalang Jesus, God is salvation. Yahweh is salvation. God is salvation. Yan ang ipinanganak na tagapagligtas. Ipinanganak at nabuhay na muli. Kaya ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay ligtas na. Ang sino man sumampalataya sa Kanya ay ligtas na at mayroong buhay na wala hanggan. Yan ang ini-enjoy ko. Kaya out of my situation in life, I know I'm not healthy, but I don't have worry because I am alive in Christ. Kaya mga kaibigan, kaya hindi ako mapagtagal ng program dati.
Alam nyo, nung ako'y kabataan, nung ako nagpapasto pa, I can speak up to 2 hours. Ha? Pero ngayon talaga, pagdating paglampas ng 30 minutes, ako'y talaga nakakaramdam na ng pagod sa pagsasalita. So ngayon, ang gusto ko nang patunayan sa inyo ngayon mga kaibigan, that Jesus is born Savior. At siya ang ating kailangan. Sapagat walang ibang Savior maliban sa Kanya. So marami passages sa Bible na siya mismo nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Sinabi din sinabi sa Hebrews, no other name under heaven. Ayan, hindi ko na ma-quote. Yan ay alam ko kung saan kukunin. Sa Hebrews chapter 4 verse 12 ba yun? O Acts 4, Acts chapter 4 verse 12. Yan. Hanapin natin yan. Samahan nyo ko. Yan. Acts chapter 4 verse 12. Buti mabilis-bilis na itong aking computer ngayon. Nor is there salvation in any other name, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Anong pangalan yon? Pangalan ni Jesus Christ. Jesus is the Savior and no other name. Only Jesus, and Jesus' name means God is salvation. So mga kaibigan, at ngayon, kung gusto mo maligtas, yan, sapagat lahat tayo hahatulan ngayon, pag-aaralan din natin na Jesus is judge, hindi lamang siya tagapagligtas. Siya rin ang judge, ha? Akala nyo, ha? Siya rin ang judge. Walang ibang judge kundi si Jesus Christ, ha? Sapagat sa Kanya rin binigay ng Diyos ang paghatol sa John chapter 5 verse 22. Okay, at saka verse 27. Pag-aaralan natin lahat yan. Just join me sa ating Jesus is forever. Sa John chapter 5 verse 22, for not even the Father judges anyone, but He has judged, sorry. Talaga, no? Bunga yan ang aking hindi magandang kalusugan. But He has given all judgment to the Son. And verse 27, and he gave Him authority to execute judgment, because He is the Son of Man. Ayan mga kaibigan, Jesus Christ is the Savior and also the Judge. Okay, so yan mga kaibigan, ang gusto ko lang patunayan sa inyo ngayon, read your Bible, Jesus is born Savior. Walang ibang tagapagligtas. Hindi pwedeng ibang taong tagapagligtas. Mayaman makapangyarihan man. Hindi pwede si Moses. Namatay na si Moses. Sabagay, iniligtas si Moses ang Israel sa Egypt. Hanggang doon lang kanyang ginawa. Pero the salvation of the soul of Israel, hindi. It's only Jesus Christ. He is born Savior. And He is coming to judge also. Ayan. Pag-aaralan natin, pagbalik ni Jesus Christ, He is a judge, hindi na siya lamb. Kaya yan mga kaibigan. So, samahan ko tuloy-tuloy. At kung gusto naman, tanggapin si Jesus Christ. But if you would like to be saved, dali lang. Repent and believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You will be saved if you repent. No repentance, no salvation. Tandaan niyo mga kaibigan. Repentance is a change of mind. Membership is not salvation. You have to change your mind about Jesus Christ and obey His teaching para gumanda ang ating buhay espiritual. Because Jesus said, if you hold on to my teaching, you shall know the truth, and the truth will set you free. So, lahat tayo alipin pa rin. Marami pa rin Christian ang alipin na po, hindi na-enjoy yung total freedom in Christ. Okay mga kaibigan, maraming salamat. If you would like to believe in Jesus Christ, you will be saved. At yung gagawin nyo lang, mananampalataya kay Jesus Christ. Tingnan nyo sa Romans chapter 10, verse 9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and with your mouth that confess and are saved. Okay, mga kaibigan? Ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo, nagsasabi na, Maranatha, come Jesus come. Sapagat yan ang last prophecy in the Bible that Jesus is coming again.
Come, Jesus, come. Maranatha. Okay. Samahan nyo ulit ako bukas sa ating pagpapatuloy tungkol kay Jesus Christ. Our segment is Jesus is Forever. Yan ang ating segment dito sa Snatch Away. Okay, maraming salamat. Ako ang inyong kaibigan at lingkod, Eli Gabreo. Magandang hapon sa inyong lahat. Again, Maranatha, come, Jesus, come.